beloved, Boss Mike Cervera. Oo, sino ba yan, Boss Mike? Sandaang ebidensya laban kay dating Pangulong Eto na mga kababayan, pakinggan ninyo. Mahigit, 100 ebidensya, mga kababayan, napakarami. Ang idinagdag pa sa kaso ni Digonyo. mahigit sandaang ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang idinagdag ng prosekusyon Nako. sa mga isinumiti nito sa ICC. Patay na, mga kababayan. Oo. Yut-yutan na yan. Yut-yutan na yung mga kababayan. Oo, delikado na. Tuloy. Kabilang dyan ang mga audio-video files at libu-libong pahinang dokumento na Grabe, mga kababayan, ha? Libo-libong, libo-libo? Bakit naman libo-libo? Ayan, at libu-libong pahinang Kita nyo, libo-libo pala eh. Oo, mga kababayan, pinaiksi na lang siguro. Yung daan-daang ebidensya, mga kababayan, abay, ang nilalaman ng bawat isa, abay, libo-libo. Libo-libo, mga kababayan eh. Alam nyo ako naniniwala, alam nyo, kung ano yung mga laman yan. Yung pong mga video, yung mga video files, yan po yung mga pinagsasabi ni Digonyo sa hearing eh. Oo, mga kababayan. Yan po yung scramble. Quadcom hearing siguro yan. At saka doon sa may Senado, Oo, sige, tuloy natin mga kababayan. Pakinggan muna natin. ito sa ICC. Kabilang dyan ang mga audio-video files at libu-libong pahinang dokumento. Naku, libo-libong pahinang dokumento kasama dyan ang audio-video files, mga kababayan. Dami niyan. Yung pag-amin niya, yung mga yabang niya, di po ba? Marami na akong pinatay. Mga ganon, di ba? Parang ito yun, mga kababayan. Isingit ko lang dyan, ha? Isingit lang natin to. Yung TikTok ni ate, nasan ba si ate? Ate, pairam uli. Ayan, Tao daw ang former President Rodrigo Roa Duterte. Marami akong pinatay na pulis sa Davao. Yan. Bakit? Nakita ba nila kinalabit ang gatilyo at pumatay? Matagal ako pumapatay ng tao. Nakita ba nila na nag-uutos na patayin mo to, patayin mo yun, patayin mo yun? Barilin mo sa ulo. Patayin mo. Ayan na, mga kababayan, yung mga sinasabi ni Digong. Malamang kasama yan, Kainaro, Sabi ni Kainaro, tandaan, hindi basta-basta naglalabas ng warrant of arrest ang ICC nang hindi sinusuri ang resulta ng investigasyon. Alam mo, Kainaro, Oo. Ang tagal ko nang sinasabi yan na hindi naman parang PTA meeting lang yung kinakaharap na pang-uusisa dito sa mga kasalanan ni Digong. Ito mga kababayan, international. Ano yan? Basta na lang, ikaw may kasalanan. DA ka. Sumama ka ron. Ganon. Ganon ba yung ibig sabihin, Kainaro? Langya. Kung ganon lang, mga kababayan, malamang, lahat na siguro ng politiko natin, abay nandoon na, sinampa na ng kaso sa ICC. Oo, ganun yun, mga kababayan, maliwanag yan. Hindi basta-basta etong ICC. Di ba? Sabi, sige, tuloy, mga kababayan. Malamang po kasama ito sa sinasabi din Oo, sa balita, Pasok. Audio files at libu-libong pahinang kabilang dyan ang mga audio-video files at libu-libong pahinang dokumento. Nakatutok si Marie Zumali. Patay, mga kababayan, Delikado na. Delikado na to si Digong. Kaya ba, alam nyo, itong mga kampo niya, pinapaasa na lang yung mga tao. Opo, alam nyo, sa totoo lang, kulang na lang gawin nilang santo si Digong, Kasi nga sa pagsisinungaling at paggawa nila ng fake news,
dito patungkol kay Digonyo. Abay, biruin nyo mga kababayan eh. Ultimo litrato mga kababayan, sinasayaw na nila eh. Yung iba mga kababayan, ginagahasa pa eh. Oo! Abay, nakita ko sa TikTok mga kababayan, ang dami. Oo, halos gahasain na nila yung litrato ni Digonyo eh. Ganon mga kababayan, na imbis na itong kampo niya mismo ang magpatotoo at wag nang paasahin itong mga panatiko, abay, hindi. Lalo nilang binubuyo para lalo silang maging alipin ng kanilang mga emosyon. Yung bang kanilang nararamdaman. Oo, nagiging alipin sila noon, mga kababayan. Tuloy. Aabot sa 139 ang karagdagang ebidensyang isinumite nito lang May 5 ng prosekusyon sa Pretrial Chamber 1 laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kinakaharap niyang kasong Crimes Against Humanity sa Patay ka. O, ayan mga kababayan, ang daming nadagdag dyan. Baka sasabihin na naman ng mga DDS, fake news ka, Machinbera. Hindi. Oo, eto, binibetyo. Binibetyo to. Hindi ako fake news. Binibetyo lang. Sino? Si Digonyo. Pero hindi nyo mga kababayan, hindi pa natatapos na suriin, na ipresenta yung mga naunang mga ebidensya, abay meron pang mga karagdagan, nadagdagan pa Kainaro. Ewan ko na lang, eto na. Ano sabi ni Kainaro? Alam niyo, sabi ko sa inyo rito, kahit si Libayan, hindi mananalo kay Kainaro pagdating saan? Sa usaping batas eh. Sino nakakaalam na nilampaso nung nakipagdebate yan si Libayan? Oo, nakakahiya mga kababayan eh. Oo. Ano ba yung topic nyo nun? Yung age ba ng minor de edad? Kung ano yung age ba yun? Naku! Oo, nakakarimarin eh. Ang hirap panoorin. Oo, nakakahiya mga kababayan eh. Sige, tuloy. Sabi dito ni Kainaro, sa domestic court, preliminary investigation lang bago pag-usapan ng kaso. Tama naman. Sa ICC, may preliminary examination. May preliminary examination na, may investigasyon pa, daming yung yugto na maaaring i-dismiss na ang reklamo. Totoo naman eh. Di ba? Yung idol mo, Alicia, wala. Nilampasyo. Oo, nilampasyo. Ito na, tuloy. International Criminal Court. Ayon kay Prosecutor Karim Khan, nakahati ito sa 4 na bahagi. Nako. Kabilang ang contextual elements, modes of liability, murder during Duterte's term as mayor, at murder under barangay clearance operations during his term as president. Nauna na Ang daming annex niyan, mga kababayan. Oo, ang daming natatakan na ebidensya. Grabe, no? Mga kababayan, ang kahindik-hindik po doon. Alam nyo kung ano kahindik-hindik doon? Yung patayan. Yung may pinatay na ganito, may pinatay na ganyan. Ano po? Sinabi ni Prosecutor Khan na inihahanda na nila ang kanilang 2 testigo, 16 na oras na audio-video files, Ako. at aabot sa 9,000 pahina ng dokumento. Grabe, no? 9,000 pahina ng dokumento ang isinampal dito sa pagmumuka ni Duterte. Anong wala kang kaso? Eto ang ebidensya. Sinampal lang pagmumukha ni Dugong. Gusto. Sabagay, kahit sampal-sampalin yung pagmumukha nun, wala nang mawawala doon. Wala na masisira, mga kababayan, no? Tuloy. Para sa confirmation of charges na nakatakda sa Setyembre 23. Naku, mga kababayan, mag-aantay pa tayo ng Setyembre. Opo. Baka mauna pa yung mga naunang mga na-demanda, No, Aichan. Baka mauna pang makulong yung mga naunang mga na-demanda rito sa Pilipinas eh. Kaysa kay Digong, sa bagay, si Digong nakakulong na. Tapos mga kababayan, mag-aantay ng hanggang September. So, ibig sabihin, mas marami pa. Mas marami pa.
Grabe kayo kay Libayan, naligo na raw siya last 2. Uy, Rico! Totoo ba? Grabe ka naman. O, di ba mga kababayan? Di ba? Ibinasura naman ng ICC pretrial chamber Yan. ang apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Eto yan mga kababayan, nauna na nga po yan na ibinasura at ibinalik sa pagmumuka ng kampo ni Digong aring kanilang petisyon. Opo, nako kasi, oo ang dami nilang motion mga kababayan eh. Tuloy, ito Federal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag isama ang dalawang judge sa paglitis ng kaso nito. yan, binasura ho, mga kababayan. Oo, yung kanilang apela na wag daw isama yung dalawang judge diyan sa paglilitis. Mga kababayan, Kainaro. Grabe, no? Matindi. Next time nga, mag-ano nga tayo, collab tayo, Kainaro, sa isang araw, meron tayong bisita rito, mga abogado. Yung isa, abogado Vatican, at yung isa, professor naman, mga kababayan. Saan? Sa mga kalidad na mga eskwelahan. Nako, malamang kakilala to ni Kainaro eh. Kainaro, malamang kakilala mo to. Abangan po ninyo yan, mga kababayan. At syempre, magkakaroon tayo ng mga libreng ng mga konsultasyon. Kung meron po kayong mga gustong idemanda o meron ho kayong mga nais malaman patungkol sa batas, mga kababayan, Libayan, hindi ako abogado pero marami akong kaibigan na abogado. Baka mamaya naging profesor mo pa to. Di ba, mga kababayan? So yon, gagawin po natin yan kahit na isang beses lang ho sa isang linggo, no? Meron po tayong segment na po pwede ho kayong magtanong lahat patungkol sa mga usaping batas. Yan ang ating tatalakayin at syempre, ang inyong vlogger na barbero, taga-tanong lang. Di ba? Yung inyong mga itatanong ako na lang magtatanong sa kanila. Ganon. Puro alam nyo naman, di ba? Sabi ko nga sa inyo marami tayong kaibigan. Maraming nagmamahal sa atin, mga kababayan. Opo hindi lang ho si Jen Angeles ang nagmamahal sa akin. Marami tayo, mga kaibigan. Game ka, Kainaro Sumama ka Bibigyan kita ng link. Para mapag-usapan. Hindi lang yung mga nagpapakilalang mga abogado pero fake news pala, no? Hindi ho ganon, mga kababayan. Yung ating mga makakasama tuwing isang beses sa isang linggo, mga kababayan, ay hindi ho basta-basta. Premiado hong mga abogado, aray. Premiado. Hindi ho yung pucho-pucho. Hindi ho yung nababansagan at nasasamat na fact check na fake news peddler. Dito. Di ba kabayan ko, kapatid ko? Alicia Duran. Okay ba yon? Ganon! Di ba? Para ho tayo, mga kababayan, totoo ho yan. Kailangan po, mga kababayan, na talagang kung usaping batas ang ating pag-uusapan, abay kumonsulta po tayo sa mga nakakalam. Wala ho akong may pagmamalaki. Magiging tapat ako sa inyo. Bakit ho, mga kababayan? Hindi ho ako abogado. Para po, ako ay mag-explika ng mga usaping batas. Ako po'y isang barbero. Barbero, kapag tinanong nyo ko tungkol sa pagpapaganda, paggugupit, pagkukulay, pagkukulot, pagmamanicure, pagpipedicure, pagre-reband, eksperto po ako. Ayun, mga kababayan, nililiwanag po yan. Pero hindi nyo naman ho matatawaran kahit papano. Pagdating sa pangangatwiran, kahit papano naman, meron naman tayong ilalamang. Di po ba? Mas magandang maging tapat ka kaysa maggagaling-galingan ka. Di po ba? Hindi ugali ng isang Mike Cervera po ang maggagaling-galingan
sa larangan na hindi ko naman pinag-aralan. Di po ba? So, anong gagawin natin? Gamitin natin yung ating mga koneksyon, mga kaibigan, para sila naman po ang magpaliwanag patungkol sa mga usaping batas na yan. Diba? Oo, live tayo! Hindi po ko ipokritong tao at wala hong nakakahiya sa kung anong trabaho meron ako. Di po ba? Kailangan po ba nating ikahiya? Lahat po ng trabaho, hanggat yan ay marangal, walang dapat ikahiya dyan. Abay, mga kababayan di po ba? Ano ba ang problema kung ako'y isang barbero, isang parlorista? Ano pa? May masama po ba ron? Sige nga ho. Marangal po yung trabaho ko. Abay, nagpapaganda ako ng tao. Di ba? Lahat po ng ang hinahawakan ng aking mga kamay, abay, nag-aanyong tao. Di po ba? Abay, saan pa kayo mga kababayan? Ang aking mga kamay, pag ito'y gumalaw mga kababayan, kahit mukhang hayop, nag-aanyong tao mga kababayan. Ganon. Eto na. So yan mga kababayan, yung isang kaso, puntan na nga natin to. Puntan na natin itong, eto nga, yung ICC nga po mga kababayan. Wala, tinabla itong apela ng mga kampo ni Digong. Diba? Diba? Ayan, mga kababayan. Ay, nako. So, eto na. Punta na natin to, mga kababayan. Balik natin. Pasok. Bahagyang pagliban o partial excusal ng dalawang hukom sa pagdinig na Mahigit 100 ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang idinagdag ng prosekusyon sa mga isinumiti nito sa ICC. At saka nga pala, sisingit ko lang. Total naman na-expose ko na sa inyo. Nasabi ko na. Abay, nagtuturo po ako kung paano yung mga advanced technique ng pagpapaganda, mga kababayan. Kung hindi nyo na itatanong, ako ho'y nagtuturo at hindi nyo ho matatawaran kung saan ho ako mga nagkaroon ng mga training. Ano po, mga kababayan, nag-training po ako sa UK, nag-training po ako sa Korea, naging panauhing pandangal tayo sa Taiwan, at madalas po tayo sa Cosmoprof sa Hong Kong. At syempre, kaya wag na kayong magtaka kung bakit ako lagi sa China. Aba mga kababayan, nag-aaral ako ng tuloy-tuloy. Hindi po ako humihinto sa larangan na aking ginusto. Opo yung larangan na aking minahal mga kababayan, tinuloy-tuloy ko po yan, yung pag-aaral dyan. Kaya wag na ho kayong magtaka kung bakit po ba ako ay laging nasa ibang bansa. Kailangan alamin po natin yan. Hindi po hindi ko naman sinasabi na iba po ako, no? Ako po ay international stylist. Sa mga hindi nakakaalam, baka sabihin nila, barbero pala yan. Mga kababayan, international stylist po ako, Opo. Sige, debunk na naman nila. Ang ating mga salon, mga kababayan, ay meron po sa ibang bansa. Mamaya yung mga kasi natin, yung mga basher natin, baka hindi na magpunta. Pag nalaman nila na atin pala yung pinagpapagupitan nila. Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi ko naman sasabihin sa mga stylist na kayo'y kalbuhin, Bawal sa amin yun. Kahit na anong inyong mga pinaglalaban sa buhay, kahit man kami salungat sa inyo, hindi po namin idadamay yung aming trabahong na nakasalalay sa amin. Yung bang nakaatang na trabaho, hindi ho kasama sa personal. Basta ho, kahit anong itsura nyo, pagagandahin namin kayo. Diba? Basta DDS, kalbuhin. Tuloy! Kabilang dyan,
ang mga audio, video files at libu-libong pahinang dokumento. Nakatutok si Mari Zumali. Ayan, sabi rito ni Rico po. Nakalakay ko na eh. Sabi rito ni Rico, papagupit daw si Libayan. Ako, hindi nyo makikilala yan. Maniwala kayo. Oo, may magic ang kamay ko. Libayan, try mo maggupit ako. Pagka nagupitan kita, binago ko yung style ng buhok mo. Ako, gusto po. Oo, hindi mo akalaing ikaw yon. Pag uwi mo ng bahay nyo, pati aso nyo, tatahol sa'yo. Ay, naku mga kababayan, itry nyo minsan. At kapag ako nasubukan ninyo na gumawa at magpaganda sa inyo, maniwala kayo. Ha? Pati aso nyo, hindi kayo makikilala pag uwi nyo. Oh, ay tatahulan kayo eh. Oh. Ha? Tuloy na. Tuloy. Aabot sa 139 ang karagdagang ebidensyang isinumite nito lang May 5 ng prosekusyon sa Pretrial Chamber 1 laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kinakaharap niyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Prosecutor Karim Khan, nakahati ito sa 4 na bahagi. Kabilang ang contextual elements, modes of liability, murder during Duterte's term as mayor. Grabe, no, mga kababayan, no? Ang daming ebidensya, Annex A, Annex B, Annex C. Grabe, ang daming annex niyan, mga kababayan. Ang inaakusa, mga kababayan, grabe. Puro karumal-dumal, munting tinig. Karumal-dumal na na mga kaso. Yan, diba? Ito na. So, iwan na natin yan, mga kababayan. Sige, tuloy pa natin. At murder under barangay clearance operations during his term as president. Nauna na sinabi ni Prosecutor Khan na inihahanda na nila ang kanilang 2 testigo, 16 na oras na audio-video files at aabot sa 9,000 pahina ng dokumento para sa confirmation of charges na nakatakda sa Setyembre 23. So, antayin na lang natin, September. Kasi digong, mga kababayan, huwag na kayong umasa na makalabas pa yon. Pero nyo, September, matagal-tagal pa, ano na ba ngayon? Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, 5 buwan! 5 buwan, Argo! 5 buwan, yung idol mo! Nandun doon sa kulungan, Andiyan na si Munting Tinig, dito kayo may isa-isa, Sige na, eto na. Batiin nyo na. Missy Cruz, tuloy. Ibinasura naman ng ICC Pretrial Chamber ang apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte para sa bahagyang pagliban o partial excusal ng 2 hukom sa pagdinig ng usapin kaugnay sa jurisdiksyon ng hukuman na inihain nila nitong 1 ng Mayo. Alam nyo, napapansin ko lahat na lang ng motion na ginagawa nila talagang tablado. Tablado, mga kababayan Ewan ko ba, para bang baka isipin na naman ng mga kampo ni Duterte, binabayaran ni Pangulong Bongbong itong ICC. Baka yun na naman ang ibabato nila. Alam nyo naman yung mga yan. Mga halimaw yung mga pag-uugali niyan. Jenilyn Blaseco, thank you naman. Tuloy. Hindi kinatigan ng paliwanag ng depensa na dapat lang silang lumiban sa pagdesisyon dahil sa pinaghihinalaang paghiling na maaaring nagmula sa mga nauna nilang desisyon sa halos kaparehong issue kaugnay sa sitwasyon sa Pilipinas. Yan. Pero sa desisyong may petsang May 6, binigyan diin ng Chamber na isang hukom lang ang maaaring humiling na lumiban sa pagdedesisyon at hindi ibang tao. Correct. Kinukuha pa namin ang reaksyon dito ni Defense Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman. Nako, Diyos ko po, mukhang tingin ko mukhang wala nang patutunguhan si Digong kung hindi manatili na lang sa kulungan, LB, Oo. Argo? Ang Kuantakrot, sa tingin nyo, Maylin, mukhang si Digong doon na yan, Lionheart, Kayo, ano yung masasabi nyo dyan? Mananatili na ba? Ito ba'y nagbibigay na ng hudyat, palatandaan, signos? Signos ba? Signos! Oo! Kung, eto bang si Digong ay mananatili na ng habang buhay doon sa kulungan? Ni Riz Antonio. Pedelin na Bantolo, Oo, punta ka lang kahit sa branch. Basta sabihin mo pangalan ko. Nako, garantisado.
bibigyan ka kagad ng ng discount. 80. Alaysa, thank you naman. Pero, mga kababayan, kapag pumunta kayo sa aking mga branch, hindi ho ako yung gagawa. Pero kapag ni-request nyo po ako, mga kababayan, syempre, iba ang rate. Romana, iba rate mga kababayan pag ho ako gumagawa. Inuunahan ko na ho kayo. Opo magkaiba po ang rate ng mga aking mga stylist sa ako. Opo Kapag kaho ako, medyo yun signature ba? Di ba? Touch by Mike Cervera. Di ba? Habang ginagawa ko kayo, mga kababayan, meron kayong gwapo na stylist, Di ba? Tapos mga kababayan, pag gumupit ho ako, 3 minuto lang, tapos na Opo! Ay, nako mga kababayan, 3 minuto, tapos na ho, gupit nyo. Nakakala nyo, nagbibiro ako, tubukan ho ninyo. Sabihin na naman ng mga basya, yabang naman nito, magpapagupit 3 minuto. Pupusta ako sa inyo. Kapag hindi ko ho nagawa ng 3 minuto yan Tapos agad Aba, nakangiti na kayo kagad Para lang ho kayo nagpapapicture kapag ako ay naggugupit. Aba, alam nyo kung bakit ako mabilis maggupit? Kasi na-adapt ko yung paggagapas ko noong araw. Alam nyo pa yung naggagapas tayo ng palay? Abay, doon po yan hinango yung style ng paggagapas at doon, saan? Sa paggugupit. Ay, kumakatok! Di ba? Yan mga kababayan. Wait lang mga kababayan, may paperman lang pero ballpen. Di ba mga kababayan? Ganun ho. Ay nako, sa gusto hong pumasok sa larangan ng pagpapaganda tulad ho ng paggugupit. Magkano to? Tingnan mo. Hindi ko makita. So yan, mga kababayan sa mga gusto lang ho na mga kababayan na matuto. Ako po. One-on-one ho ako magturo. Alam nyo na mga kababayan. Siyempre, iba yung rate nun, Iba ho yung rate ko kapag ho ako nagugupit. Inuunahan ko na ho kayo. Our beloved Boss Mike Cervera.